Spence, ayaw pa rin kay Thurman. Sino ang magdodomina sa 154-pound junior middleweight division? Pag-usapan natin yan mga trops, ngunit bago tayo magpatuloy, palike muna ng video and hit the notification bell button at pasubscribe na rin sa aking Easy Work Sports YouTube channel. Maraming salamat trops! So dahil nga sa pag-pull out ng former welterweight champion Kit One-Time Thurman sa laban kontra sa WBO junior middleweight champion na si Tim Tszyu, ay may mga boxing fans nga po ang nagmungkahe kay former unified welterweight champion Errol Spence Jr. na si Thurman na lang ang gawin nitong kalaban sa pagbabalik niya sa ibabaw ng ring. Ngunit agad-agad na tumanggi si Spence sa matchup na ito sa pamamagitan ng post sa kanyang social media account. Noon pa ni Spence hindi pinagbibigyan na makatunggali si Thurman. At ito ay noong mga panahong kampiyon pa si Spence sa 147-pound division. Dahilan ni Spence ay noong mga panahong si Thurman daw kasi ang kampiyon ay hindi siya nito pinagbigyan sa isang title shot kaya gumaganti lang ito sa kanya. Base sa last update patungkol sa next move ng kampo ni Spence ay balak nitong umakyat ng 154-pound division. At si Thurman nga ay lalaban na rin sana sa 154-pound division ngunit dahil sa masalimuot na bicep injury habang nasa training ay kinakailangan nitong i-pull out sa laban. Paglalabanan na ni Sebastian Fundora at ni Tim Tszyu ang bakanting WBC Junior Middleweight World Title belt at ang hawak ni Tszyu na WBO Junior Middleweight World Title belt at ayan ay gaganapin sa March 30. Habang ang IBF at WBA Junior Middleweight belt ay nananatili pa ring bakante. Kahit ayaw ni Spence palagan si Thurman ay hindi maitatanggi na it will make a lot of sense kung papalagan niya ito. Una ay dahil ang PBC ay nag-uumpisa pa lamang ngayon sa Amazon Prime Network. Kaya kinakailangan nilang maikasa ang malalaking pangalan na pwede nilang maikasa under ng kanilang promotions. Pangalawa ay magiging pabor ito kay Spence. Dahil lagpas 2 taon na inactive si Thurman, samantalang si Spence ay mag-iisang taon pa lamang sa buwan ng Hulyo, kaya pwede nitong samantalahin ang pagkakataon. Pangatlo ay silang dalawa ay malaking pangalan pa rin sa boxing at malakas magbenta ng laban, kaya malaking pera ang potensyal na pumasok sa matchup na ito. Ang tanging valid reason lang ni Spence na hindi palagan si Thurman ay kung dahil sa pagiging unreliable nito dahil sa madalas na pagkakaroon ng injuries dahilan para maudlot ang laban. Kung sakaling may titulong nakataya ay pupwedeng mapilitan ang isa't isa na magtuos dahil mas mainam na makakuha na ng titulo sa dibisyong ito nang sa ganun ay hindi mahirapan sa positioning ng pagiging A-side pagdating sa negosasyon. Tandaan natin mga trops na kung sino ang mananalo sa Fundora versus Tszyu fight ay magiging WBC and WBO Unified Junior Middleweight Champion at ito ay ibabangga agad sa mandatory challenger na ipinag-utos ng WBO para labanan naman si former undisputed and current Unified Welterweight Champion Terence Bud Crawford bilang privilege naman ng isang WBO Super Champion. Maganda-ganda ang magiging roster ng Junior Middleweight Division mga trops. Para sa inyo, sino ang magdodomina ng dibisyong ito? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba.